Anyways, tara Gina. Sa meron tayong YT. Lahat lang natin. Tayong YT. Pero kung gusto niyo guys ng mga pangmalakasan na na live, like calculus, marami doon kaya si Sir Kebs nagtuturo. Uy, Shadow. Alam mo na 'to eh. So meron tayo dito. If ever na hindi mo siya maintindihan dito, try mo panoorin dito. May mga bids doon, no? FB page. Ito FB page, guys. Dito nag-post din ako. Hindi ko alam nila eh. Ano yan niya eh. Hindi ko nga alam kung paano gamitin yung in, on, at. Anyways, yung topic daw is quadratic inequality in two variables. So, big sabihin guys, meron tayong dalawang variable. Kasi nga, two variables. And quadratic, big sabihin, naka-squared. Pinakamataas na exponent is squared. Inequality guys, automatic, meron siyang greater than, less than, greater than or equal, less than or equal. Gets natin yan. So, kung marunong ka mag-graph ng linear inequality, ito madali lang din. Pero kung hindi mo naintindihan, pwede nga pumunta dito. Sabi ko nga, may mga bits doon, mga inequalities. Sabay mo na yung rational kung gusto mo. Anyways, meron tayong general na form. So, lagay lang natin. So, in general form niya is y less than ax squared plus bx plus c. Parang same lang to guys sa quadratic equation. Ang case lang na ito, naka-inequality nga siya. Or y greater than or equal ax squared plus bx plus c. So basically, kung marunong ka mag-factoring, madali lang to. Then syempre, kapag wala siyang underlined, ito na yung kailangan mo tandaan. Kapag may underline kasi guys, or meron siyang or equal, ibig sabihin yung graph is included. So lagay natin, no? So kapag meron tayong greater than o less than, eto guys, yung graph natin is excluded. Ibig sabihin hindi yung kasama sa solution set. Diba? Or pwede mo siya gamiting dash line. Dash line. Or yung mga points pwede mong ilagay as open circle. Kasi excluded yung point. Then kapag naman meron tayong greater than or equal, less than or equal, eto included. Then ito yung solid line. So merong point doon nakasali, lagay mo yun as solid line. Gets? Ito sundan. Depende kung 3 yan. Joke lang. Mamaya tingnan natin kung gagawin. So, same lang to guys sa sa quadratic equation, no? Sabi natin. So, kung marunong ka mag-graph ng quadratic equation, madali lang 'yun, no? So, try natin. Maganda example. Magandang example. Yung naintindihan muna. Yung madali lang para mag-gets. Pero kung may given ka, try natin ilagay. Then, yun yung isolve natin. Kung may given ka, pwede mo ilagay dyan. Wala kang given. Pwede wag na. So, let's say meron tayong y. Last ng ulan. Y greater than 2x squared minus 12x plus 10. So, ang laki kagad ng value, no? Nakikita ba? Yan. So, meron tayo dito guys na given. Ay, nandito ka na pala, ma'am. Kanina nakita kita nung pag-scroll ko. Uy, kilala ko to, ah. Nakapag-vlog pa ako doon. No?
Okay, anong gagawin dito guys? Yung sa salary guys, meron na dito guys sa YT. Nakapost na yan dito actually. Pwede mo na yung panoorin pag hindi natin na topic dito. So ito guys, kung meron tayong given na ganito, so unang gagawin is treat mo muna yung given as equal na. Kasi hanapin natin yung mga points na meron. So una, first step, gawin mo muna siyang y equals 2x squared minus 12x plus 10. So ngayon, kukunin natin yung vertex niya. And kung alam mo naman kung ano yung magiging itsura ng parabola based sa given, like, di ba, meron tayo nun kung paano ma-identify kagad kung open upward, open downward, opens left, or opens right. So, kung gets yun, mas madali. Pero kunin lang natin yung vertex guys. Bantay mahirapan. So, gagawin is find the vertex. So, ang pagkuha ng vertex ng parabola, may equation naman siya. May formula siya to find that. So, to, di ba ang vertex natin, naka-form siya ng HK. Di ba? So, to find the value of x, o yung h natin, meron tayo doong negative b over 2a. Then, sa given natin na equation, meron tayong value ng a, which is 2. Yung b natin is negative 12. Then, yung c natin is magiging 10. So, kung meron tayo na ito, ano makukuha nating value ng natin? Ng h. Magkakaroon tayo ng 3. So, substitute lang, syempre, madali lang yan. So, remember, meron tayong h. Yung negative sign part siya ng formula. So, copy natin yun. Then, yung b natin is negative 12. So, copy mo rin yung negative 12. Itong negative sign is part ng formula. Yung b natin is negative 12. Kaya siya meron siyang negative dito na. Then, over yung 2 natin times yung a natin na 2. So, ngayon meron tayo dito guys, negative times negative 12. Okay, congrats, Oli. So, magkakaroon tayo dito ng negative times negative. So, rule of signs na lang to. Then, simplify. Madali lang yan. So, magkakaroon tayo ng positive 12 para sa numerator. Magkakaroon tayo ng 4 para sa denominator. And kapag sinimplify natin to, magkakaroon tayo ng 3. So, meron tayong value ng h which is 3. And to find the k, pa-plug lang natin guys yung h. Para sa makuha natin yung k. So, ibig sabihin magkakaroon, let's say, f of h. Okay na yan, kung ganyan. Then, alam naman natin yung h natin is 3. So, magkakaroon tayo ng, let's say, f of 3. Para makuha natin yung k natin, basta something like that yung format. Kumbaga, substitute lang natin yung 3 sa given. So, magkakaroon tayo ng, ito yung given natin, 2x squared. So, lagay natin yung 2. Then, plug lang natin yung 3 doon. Then, naka-squared yun. Then, minus yung 12. Then, plug natin yung 3 ulit. Then, plus 10. So, ito pag sinimplify natin, anong kakalabasan? So, kung meron kang 2 times 3 squared minus 12 times 3 plus 10, anong kakalabasan na ito? Magiging negative 8 daw. So, simplify natin. So, magkakaroon tayo ng 2. Then, yung 3 squared is 9. Then, negative 12 times 3, that is negative 36. Plus yung 10. So, magkakaroon tayo ng 18 plus 10. Kasi 2 times 9 is 18, di ba? So, pwede natin sabihin 18 plus 10. Magiging 28. Then, minus 36. So, basically, magiging negative 8. That's correct. So, ngayon meron tayong vertex, which is 3, negative 8. So, inakuha natin na vertex is 3, negative 8. Using vertex na formula.
Pero pwede mo siya kunin guys as ano maganda dito? Vertex form. Madali. Alam niyo yung vertex form? Pwede yun eh. Vertex form. So, hindi. Okay lang yan. So, ngayon meron tayo dito. Balik tayo dito. So, next na gagawin guys, kung nakuha na natin yung vertex, kunin na natin yung x-intercept. Naintindihan mo ba, Ana? Ano yung ginagamitan ng 4P? Sa conics na yun. Hindi naman to conics eh. Ano lang to, parang ano, tawag dito? Lower level ng parabola. Pero pag may mga 4P ka na, yun ay may mga directrix. Ano na yun, conic section na yun. Kasama na yun ng mga circle, ellipse, tsaka hyperbola. So, ito ilipan naman doon. Yung sa K, medyo nalito ako doon, nag-loading. Ito, di ba nakuha mo na yung H? Ito gets to, di ba? Sabi natin. Ito yung formula ng H mo, negative over 2A, kukunin mo siya dito. So, pag sinubstitute mo lahat ng variable dito, makakuha ka ng 3. Then, yung 3, ipa-plug mo yun sa variable x dito. Kaya tayo nagkaroon ng 2 times 3 squared minus 12. May variable x doon, times 3 plus 10. Then, isi-simplify mo na lang. So, yung 2 times 9 is 18 plus 10, 28 minus 36. May negative 8. So, kung nakuha mo yung h as 3, then yung k as negative 8, yun na yung vertex natin. Sundan. Uy. Ngayon punta tayo sa paggawa ng x-intercepts tsaka y-intercept. Yun lang naman yun eh, kung gusto mo kunin parehas eh. Pero punta tayo sa step 3. So, let's find the x-intercept. So, pag sinabi nating x-intercept guys, ito yung mga points na makikita mo sa x-axis. So, kunyari, meron tayong graph. Then, ito yung x-axis natin, yung horizontal line. Ito yung y-axis, no? So, plug lang natin. So, yung x-intercepts, makikita mo yon dito na part sa x-axis. Ibig sabihin, yung y nun is 0. So, to find the x-intercepts, let y equal 0. Yun lang yun. Then, solve mo na. So, kung meron tayong given na y equals 2x squared minus 12x plus 10. So, pwede mo siya i-factor out kung gusto mo para mabilis. Kasi makikita mo naman yung given na divisible by 2, di ba? Pero sabi natin, gagawin nating 0 muna yung y. So, magiging 0 tong y. Then, magkakaroon tayo ng 2x squared minus 12x plus 10. So, ngayon, sabi nga natin kanina lang, meron tayong 2, negative 12, tsaka 10. So, ibig sabihin, divisible sila by 2. So, pwede mo i-factor out yung 2. So, lalabas natin yung 2 doon. Then, kada term, i-divide natin by 2. So, yung 2x squared divide 2, magiging x squared. Negative 12x divide 2, magiging negative 6x plus 5. Kasi 10 divide 2 yun is 5. So, ngayon ito madali na lang i-factor out, no? So, pag pinactor out natin ito, anong kakalabasan? 1 and 5. So, sa pag-factoring, guys, kung nahihirapan ka sa factoring, meron dito niyan. May playlist doon ng factoring para hindi ka mahirapan sa susunod. Anyways, gusto mo panoorin, meron doon. So, kung hindi, lagay natin dito kung paano mag-factor na. May space pa naman eh. So, kunin natin yung 5 plus 5 yon, yung constant. Then, kapag positive guys, dalawang positive pwede to or dalawang negative yung sign. Diba? Pag multiply natin dalawang sign na parehas, magiging positive yung sagot. Pero lagi mo i-consider pag nagka-factoring ka, nagka-factor out yung middle term. So, kapag plus, then yung gitna is negative, ito gagamitin mo.
So, magkakaroon tayong dalawang negative. Na ang sagot dapat pag inad yung factors is negative 6. So, pwede siyang 1 times 5 lang. Yun lang naman yung factor ng 5. So, isang negative 1, tsaka negative 5. So, copy natin yung 0. Lagay natin yung 2. Yung factored form is x minus 1, tsaka x minus 5. Equal lang siya dito. Masusundan mo? Mabilis. Naintindihan mo, hindi? Yan, sakto lang. So, ngayon, yung lahat ng may variable x natin, guys, i-equate natin sa 0, yung kada factors. So, ito, disregarded na niya kasi wala siyang variable. So, meron tayong x minus 1, equate natin sa 0. Then, yung x minus 5, equate din sa 0. So, mentally, kaya na to eh. So, magkakaroon tayo ng x equals 1. Tapos, meron pa tayong x equals 5. So, ito yung mga x-intercepts natin. So, in this case, sabi natin yung x-intercept, makikita natin yung dito na sa x-axis. So, pwede mo na ito i-graph actually. So, pag in-graph natin siya, step 4, 5 na, 4. So, graph na natin. 10 yung y. So, kung gusto mo kunin yung y, pwede rin naman. Pero ililet mo yung x as 0, di ba? Though, technically, kayang-kaya natin yun, guys, no? Kung gusto mo kunin yung y-intercept. So, sige, lagay natin dito. So, para sa y-intercept, ito, titig method pwede. Ililet mo lang naman yung x equals 0. So, ibig sabihin, lahat ng variable x sa given mo, takpan mo yon na meron, di ba? So, pag tinakpan mo to kasi may variable x, takpan mo to may variable x. So, mabubura tong dalawa, may variable x. So, ibig sabihin, makukuha mo na kagad yung y, which is 10. So, technically, yung y natin magiging 10. Or yung y-axis, may makukuha ka dong 10 dahil positive siya. Dito may pati makikita sa taas. Hey Brad, shout. Diyan ka pala. Padaan. So, ngayon, pwede na natin yan i-graph. And remember guys, yung vertex natin, that is 3, negative 8. Lagay na natin. Sige, iba tayong graph. Ito na kasha. 3, negative 8 sa baba. 10. Sige, pwede. Opens upward naman ito. Lagay natin dito. Yan. So, ngayon, pag in-wrap natin siya, guys. So, step 5 natin to siguro. Sana intindihan. So, ngayon, meron tayong 3, negative 8. Lagay natin. So, 3 units sa right. Then, 8 units downward. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, align lang yun. So, ito yung vertex natin. Though, kung gusto mo na exactly na points, guys, pwede ka kumuha ng point sa left and right mo. That pala yung open circle ko lang. So, treat lang natin to as open circle, guys. Muna. Sabi hindi siya shaded, Sanay kasi ako na sinishade, Ito yung 3, negative 8. So, ngayon, meron tayo ditong points sa gilid, di ba? Pwede ka magdagay doon. Kung gusto mo ng balance. Kunyari, ipa-plug mo dito sa kabila is 4 sa lahat ng variable x, makuha mo yung y. Table of values, pwede yun. Pero dahil nakuha naman natin yung mga x and y intercept, yun na lang ilalagay natin. So, meron tayong x equals 1. So, ito yun guys, may kita. Ay, nasanay talaga ako dun. Basta nandito yun. Then, yung kabila, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito yun. Open circle lang yan guys, Sabi ko sa inyo. Wala kasi akong correction tape. Anyways, basta sana nagigets. So, ngayon, dahil opens upward naman, ito yung vertex natin. So, pwede na yan. Trace mo na yan. Dash line. Something like that. So, yung 10 natin, nandito yung y-intercept. So, let's say ito 10. Yan, dadaanan niya yun, guys. Something like that. Pero sabi natin, di ba,
Bakit siya dash line? Tsaka bakit hindi? So, dahil dash line siya guys, kasi yung given natin, mapapansin mo, wala siyang or equal. So, kaya nga siya meron dash line. Oo. Alam ko gets yun. Then ngayon, mag-check na tayo na kung ano yung solution, kung nasa taas or nasa kung nandito or nasa labas. So, magte-test point ka lang dyan, kuha ka ng given. So, pwede mong kunin yung origin mismo. Pwede yun. Then, kapag tama siya sa given, sabihin, ayun yung sagot. So, kunyari, ito. Test point. So, lagay mo lagi yung 0, 0. So, yung 0, 0 guys, nandito yung sa labas ng graph. So, 0, 0. Para hindi mahirap. Kaya ka magte-test point eh. Siyempre, yung mga point, pwede kang pumili dito, pwede kang pumili sa loob. So, yung given, remember that is y. Greater than 2. Yung factored form na lang siguro para mas mabilis. 2x minus 1, tsaka x minus 5. Pero pwede mo rin siya kunin as ganito. Pero sa factored form, mas mabilis mo siya makukuha pag nag-test point ka. Anyways, yung test point na gagamitin natin is 0, 0. So, ito yung x, ito yung y. So, plug mo lang yung 0 sa y. Then, ito magiging ganyan. Then, ganyan. Then, ito pag sinimplify natin yung left side, anong kakalabasan? Kung meron kang 2 times 0 minus 1 times 0 minus 5 greater than 10. So, sabi natin magkakaroon tayo ng 2 dito. 0 minus 1 magiging negative 1. 0 minus 5 magiging negative 5. Then, 2 times negative 1 times negative 5 magiging positive 10. So, ibig sabihin guys, yung 0 greater than 10 natin is false. Mas malaki ba yung 0 sa 10? So, hindi. So, dahil guys, hindi tinest point natin siya na tawag dito, na yung test point natin nasa labas ng graph. So, hindi natin shade yung nasa labas. Ito yung magiging solution set mo. So, ibig sabihin yung graph or yung line mismo is excluded yung kaya siya may dash line. So, yung mga point like yung 3, negative 8 natin is hindi siya solution sa given. Yung 1, 0. Kasi ordered pair na ito guys is 1, 0, diba? Tsaka 5, 0. Hindi rin yung kasali sa solution set. Yan lang naman yun. Then, kapag meron siyang dash line, sabihin kasali yan sa solution. Ito yung example. Yun lang yung kadali. Marunong mag-factor out. Mabilis lang yun. Lagi ka lang magka-test point. Hindi na gets?